sisibakin ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi susunod. Mga kaibigan, ang content na ito ay hindi para sa mga guilty na mga tao at huwag papanuurin kung isa ka sa kanila. Dahil sisibakin ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi susunod. Ano ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Galit na galit daw si Pangulong Bongbong Marcos sa epekto sa mga Pilipino ng naungkat na korupsyon sa mga flood control project. Iaanunsyo daw niya sa mga susunod na araw ang bubuo ng Independent Commission na bubusisi sa mga anomalya at walaan niya itong sasantuhin. Lifestyle check sa mga opisyal, inilarga na. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw marinig ng isang opisyal na sanay sa luho at katiwalian? Hindi ito ang salitang investigasyon, hindi rin ito ang kamite, kundi lifestyle check. Pero teka, biglang pinainitan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng sangkot sa flood control projects. Simple dahil kung saan may baha, doon din madalas may anomalya. Pero hindi lang ito tungkol sa proyekto, ito ay tungkol sa integridad ng mismong mga opisyal. At ito ang utos ng Pangulo. Tahimik ang paligid ng Malacanang pero may malakas na pasabog si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng opisyal sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. So, wala pang formal name, pero yun ang binubuo namin, Independent Commission para imbestigahan ito nga mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga, pero malapit na. Kung iniisip mong mga malilit lang na tao ang tatamaan, nagkakamali ka dahil ang unang titirahin ay DPWH mula tauhan hanggang matataas na opisyal, pero hindi lang sila, kasama rin pati mga lokal na opisyal na nakakialam sa proyekto at walang kawala. Paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Isipin mo ito habang iniimbestigahan ang records ng DPWH, nakabantay din ang COA, BIR, Customs, LGUs at iba pang ahensya. Therefore, hindi lang isang mata ang nakatutok, isang buong network ng ahensya ang sabay-sabay na sisilip. Walang timeline ang ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos pero malinaw ang direksyon, may makakasuhan, may mapaparusahan. How powerful will this body be? Will they be able to even investigate congresspeople, the Senate? They will have the subpoena powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have they sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Even if they're relatives as well. Who's more important? Your friend, your political supporter, or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody is more important. Ang mensahe sa lahat, kung isa kang opisyal na hindi marunong matakot, baka ito na ang reality check mo dahil ang utos na ito ay hudyat na seryoso ang Pangulo. Therefore, oras na para gumawa ng tama. Pero kung inaakala mong isa lang itong press release stunt, maghintay ka dahil sa bawat paglipas ng araw, mas lalong humihigpit ang tanikala ng lifestyle check. Ang tanong, kung si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-utos, kung ang DPWH at iba pang ahensya ay sabay-sabay mag-iimbestiga, kung ang mga flood control projects ay matagal nang ibinabaha ng anomalya, sino ang unang sisibakin? At higit sa lahat, hanggang saan kaya aabot ang lifestyle check na ito? Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang ito... Hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, it was supposed to be, we started talking about only flood control. Pero syempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Lahat ng
hinihikayat ko kayong lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. Kung sa tingin mo'y malulusutan pa ito ng mga malalakas na opisyal, hintayin nating makita kung sino ang unang babagsak. Dahil kung may sisibakin si Pangulong Bongbong Marcos, siguradong hindi lang isa. Have mercy, O God. Lucas 8 verse 17, sapagkat walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag at malalantad sa liwanag. I would think it's heartbreaking when you see all these Filipinos working so hard, tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari. No, I'm not disheartened, I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap. For very little. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce? Teary-eyed. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time and and they don't deserve it. It makes no sense to me. Do you ever regret being president? No. Why? Because I am given the opportunity, actually, the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about it. And that is the greatest privilege that anyone can be granted. So no, I don't. Mga kaibigan, ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, sa kasamaan na umiiral sa sistema, sa ating gobyerno na dulot ng kasamaan, na dulot ni Satanas, naway, kumampi tayo sa ating Panginoon Hesus lamang na siyang makapagliligtas sa ating bayan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang ilaw ng katotohanan. Linisin niyo po ang aming puso, ang puso ng bawat lider at opisyal ng aming bayan. Huwag mo hayaang manaig ang kasakiman, kundi ang katarungan at katapatan. Gamitin niyo po si Pangulong Marcos at ang mga namumuno upang maging instrumento ng linis at pagbabago. At higit sa lahat, turuan niyo po kaming lahat na mamuhay ng may takot sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang tunay na hukom at hari ng hustisya. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.